Hello everyone, everything. Manglabata. Kay dami nating labahin mga langga Ginoo ko. I can say it's a good morning mga langga kasi it's a bad morning kasi di ba nag-upload ako usually, hindi talaga siya bababa sa 20 minutes. Ang nangyari mga langga is, di ba every time pagising ko nag-check talaga ako. So ang oras ng aking pag-upload is 11 ng gabi. So ang nangyari mga langga is pagkagising ko kanina, nag-check agad ako. Tapos nabasa ko sa mga comment, sabi niya, nabitin ako doon lab. Sabi, akala ko okay lang. May comment doon, wala, ang iksi naman ng video mo. Sabi ko baka naiksian sila ba kasi 20 minutes lang yun. Pero yung mga video ko is hindi bababa ng 20 minutes. Usually 30 minutes. Ganon. Tapos may pagdating doon sa dulo, may nag-comment doon, Kitila, bakit ang video mo is ano lang, 2 minutes? Pag-check ko, wala mga langga, 2 minutes lang pala talaga ang video ko, which is hindi siya pwede kay YouTube kasi kay YouTube kailangan hindi bababa ng 10 minutes. So kung mag-upload ka ng hindi siya aabot ng 10 minutes, it's useless. So sabi ko, pag-check ko, na-shock talaga ako mga langga kasi ang video na na-upload ko is 2 minutes and 40 seconds. Wala na, as in talaga na shock ako mga kakalungkot kasi sayang ang views ba, sayang ang araw na wala akong upload. So wala akong choice kundi syempre i-delete ko. So supposed to be ang video ngayong araw na to is ma-upload siya mamaya pang gabi mga 11 PM. In-upload ko na ng alas 7:30 ngayong umaga mga langga kasi di ba usually manunood kayo habang kumakain ng breakfast. Na ano talaga ako mga langga, na-shock talaga ako siguro sa nalipat ko ba kasi siguro sa sobrang antok ko na. Isang clip lang ang na-upload ko pala, video clip. Mga langga, yung video na yun pala, yung time na yun, ang pag-surprise ni Jumar sa birthday, sa anniversary nila ni Jing. Isang clip lang ang na-upload ko, which is 2 minutes and 40 seconds. Atay, oy. Ginoo ko. Nilagnat ka, Jing? Ha? Wala, manggod ba? Sumang pakaramdam ko to. Di ba siya init? Sama lang daw ang pakiramdam niya. Sayang kaya akong video Ginoo ko ay sayang ang oras, sayang ang adlaw. Wala ko ka-upload, Ginoo ko Lord. Ginoo. So maglaban na lang ako, wala akong ibang choice. Siguro that time pag-upload ko mga laga parang inaantok siguro ako. Kasi usually mga laga mag-upload ako gabi kasi bago ako matulog, pag nakahiga na ako mag-upload ako. Siguro ba nalipatan ako og pislit, mali ang napindot ko mga langga. Pero yun na nga nangyari na, the damage has been done. So wala na tayong magagawa dyan. So lesson learned. I need to check it again and again para hindi na siya maulit kasi sayang ang araw mga langga. Sayang ang Diyos ko. Ilan lang ang magiging income ko. Pababa na ng pababa. Ay, Ginoo ko Lord Jesus. Ginoo ko. So lesson learned na talaga mga langga. Kailangan check it. Siguro kailangan kasi minsan ba mag-edit ako, maabutan ako ng parang makatulog na gud ako mga langga, mahulog na yung cellphone ko sa mukha ko. Pero bakit kaya yun? Siguro nagkatabi yung na-edit ko, na in-export ko from my camera going to my cellphone at saka yung
video clip na yun na 2 minutes and 40 seconds lang. Kaya siguro ganun. Ginoo ko, Lord. Pero wala na ko'y mahimo, day. The damage has been done. Be careful na talaga next time. Thank you so much sa mga nag-comment kasi ang comment nila, nabitin ako doon kay Kitty. Tapos meron doon, bakit ang iksi ng video mo today? Tapos meron din doon na nag-ano, doon na talaga ako nag-ano, doon na talaga ako na aware nung pagsabi na, Kakiti, bakit 2 minutes lang ang video mo? Nakakabitin. Kulo 2 minutes. Pag-check ko, yun na nga. It's okay lang ay. The damage has been done. Be careful na tayo next time. Ayan, maglaba muna ako mga langga. Uy, kaya dami kong labahin. Oh. So, ayan. Mga langga, nag-spray si Happy. Tapos, meron man yung mga bunga. So, hindi pwede na hindi niya kunin. Kasi pag bukas pa, wala na po. Makuwang na naman. So, ayan, di ba? Mas marami ngayon ang na-harvest ni Happy. Kaya lang sinasabi ko sa inyo na unti-unti siyang dadami. So, ayan oh. Nakunan na yan siya mga langga. Nakunan kasi pinadalhan ko doon si Agaw Lablab sa Karina. O, diba ang ganda ng tubo ng ating talong mga langga. Ayan oh. Kahit maliit pa siya. Diba? So, meron ng umaaligid-aligid mga langga na buyer ng ating talong. Kahit wala pa masyado. Tapos itong karabansos mga langga oh. Kaya nag-spray man si Habi. So, kinuha na rin ni Habi. Itong talong mga langga, pinadalhan ko doon sa Karina, doon sa bahay ni Madam Tus kasi may naiwan doon si Agaw Lablab. So, yawat na lang na siya maluto na sudan. So, ito mamaya si Bunso siguro magdala niyan kay ano man, magpunta man yun dito si Bunso at saka si Mami. So, nag-dryer pa ako mga langga. Habang nag-dryer, mag-arrange muna tayo dito. Okay, ang mga person busy. Busy lahat ang mga person. Mag-arrange tayo dito sa mga pinggan na natuyo na. Hindi talaga ako makamove on mga langga sa yung video na na-upload ko ba. Tapos okay lang sana kung pwede ko pa i-retrieve. Hindi ko na pwede ma-retrieve mga langga kasi nag-delete kasi ako agad. Kasi nga ang capacity ng aking memory is kunti lang. So, kailangan hindi tayo magpundo ng mga video. So, kailangan mag-delete agad. Kaya gina-clear ko agad. So, hindi ko na siya ma-retrieve. Okay lang sana yun ba kung ma-retrieve ko. Sayang din yun kasi, ano din yun, 30 minutes. Yun yung pag-surprise ni Jomar kay Jing. Ano, mana ba kung dryer? Mana, day? Kung dryer? Klaro ba? Mana gyudi ay. Mana gyudi ay. A little longer than a few minutes later. So, ayan. Tayo ay naglaba mga bayot. So, tapos sa tayo naglaba, magsampay na tayo. Ginoo ko. Ang mga langga umuo. Parang uulan, nagbabadya ang ating kalangitan. So, hindi ko na lang ito isampay doon sa labas. Uy, dito na lang isampay. So, for today's video mga laga, meron tayong importanteng topic. Kasi nainis ako. Charis, mandar na naman ang utak ng ating magaling na basher. Diba? Hindi, oy, sa mga siguro opinion niya lang yun. So, gusto ko lang i-clarify yung opinion niya. Kasi, dali, dayungis ako, be. Anuhan mo ako? Yes, yan. Dali. Yan. Dito lang ako magsampay. Kay, be, paagi mi, bebe.
Magsampay ko bibi, diri na lang ko magsampay bibi. Okay, murag dako jud kaing dagong bibi. Dili na Kinuog ko bi. Eh. Yeah. Hala, di naman ta kaagi diri ngano man ni. Ako man ang kwaon, ako ang mga sinampay day. Yes. Okay, be. Dito na lang puno naman ni diri. Uy. Ako aray siyan. I hate you, be. Ayan, puno ng sinampay dito, oh. Tukunin mga ito. Be, hawakan mo ha, kaya ipili ko ang tuyo na. Hawakan mo. Ano mo dyan? Tuyo naman siguro ito, eh. Tapos ko, hiwalay mo yan sa mga sa mga, ayusin mo, kaya maputol yung kamay mo. Sige, ganin mo dito, sa ganun mo. O, ganyan. Kunin mo siya sa, tuyo naman siguro, no? Kunin mo siya sa hanger, kaya gamitin ko ang hanger langga. Ilagay mo muna yan doon, baka hindi mo na kaya. Kaya pa? Kaya pa. Ha? Kaya pa. Ilagay, nahulog na ang hanger, aray ko. Ganoon ako. Sobra-sobra mo pa ang hangir. Hindi man yan sobra-sobra, good ba? Ano man yan? Sige, ilagay mo muna yan doon. Balikan mo lang. Kaya pa. Kaya pa kakaroon. O, kunti na lang man ito. O, kunti na lang. Dalawa na lang. Tapos, sige, ako na lang nito, be. Sige. Tapos, mang tawag niyan? Kahapon, ang lakas ng ulan kahapon, mga laga. Biglang umulan. Naunsa naman ni, di naman takaagian ni diri. Uy, unsa naman ni, nakaatang man ni diri ang among pajero, kinuog ko. Ng aming pajero, mga laga. Charis. Tawag dyan, eh. Wag dyan, langga. Wag dyan. Dito. Kaya natulog sa Ate Jing dyan. Wag dyan. Mag-electric pan ka, bayot. Pero wala di ka langawon. Kinuog ko. Di alis. Diyan lang muna, oh. Saan ba? Doon. Sa mesa. Dali doon sa mesa. Ha? Mabigat. Bakit mabigat? So, yun na nga. Mamaya, ako mga langga. Sagutin ko yung sabi ng isang nag-comment. O sige, hiwa-hiwalay mo yan. Kaya para tawag yan. Hiwa-hiwalay mo yan, tapos i-short mo, tapos t-shirt. Yan, lagay mo yan dito. Para tulungan na kita kay magsampay ako para maaga matapos. Kasi, maano tayo. Ito, short. Short. Gamitin ko kasi ang hanger, mga langga ko. Kasi ang hanger ko dito sa farm, kunti lang. Lagay mo na doon. Ihiwalay mo ang na hanger na puti sa pilo. Kapahak mo. Kung tuyo na ha. Pag merong hindi tuyo, ibalik na sa hanger. Kaya para kapasa ang kilikili niya. Kung tuyo na. Parang ang dilim ng ating kalangitan ngayon, mga langga. Madilim masyado ang ating kalangitan. Sagutin ko ang comment ng isang kasi pangit kasi ang resulta ng kanya parang pangit ang dating ng kanyang pag-comment, mga langga. So alam nyo ba yung mga gawain namin, no? Alam nyo ba yung mga langga kung gaano kalambot yung mga puso namin, Charis.
gaano kalambot ang aming puso. Kung makahusga siya sa amin, wagas siya makahusga sa amin. Akin na. Akin na. Pasulungan mo ako doon, magsampay tayo. Dali mo ito. Yan. Meron pa tayo dito sa panty. May mga panty kaya doon na. Dali na. Yan na. Magsampay na tayo. Balik mga laga doon. Magsampay tayo. Tara. Dali na. Tayo ay magsampay. Dito sana tayo magdaan. O kaso, basa. Dito tayo magdaan. O, dahan-dahan kasi yan. Dito tayo magdaan. Dahan-dahan ka kay basa. May ha? O kaya gani, dahan-dahan ka kay basa. Baka madulas ka. So, ayan. Dito tayo magsampay. Magsampay kasi ayoko na doon sa labas. Kasi pag magbigla umulan, Diyos ko, ako ay tatakbo. Nang pinalive, asa na si Zian? Nawala naman to. Hinungo ko, asa naman to? I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Sa tayo nagsampay. So, magtupi na naman tayo. Habang nagtupi tayo, daldalan tayo mga langga. Yaw-yawan tayo. Gusto ko lang, meron na akong gustong linawin mga langga. Yung pagpunta namin sa Siargao, yung pagbiyahe namin sa Siargao, diba nagbiyahe kami ng Siargao? Yung pagbiyahe namin ng Siargao, hindi po yun ang dahilan ng pagdugo ni Jing. You know what, kung ano ang dahilan ng pagdugo ni Jing, 'di ba nag-spotting si Jing. So ang dahilan po ng spotting ni Jing is hindi siya tagtag sa biyahe, hindi din siya ang dahilan ng kanyang spotting is kumain siya. Na-mention ko naman ito, kumain siya ng tabliya, yung tsokolate. O, yun palang tsokolate mga langga. At saka uulitin ko ito na mention ko na ito pero gusto ko lang linawin kasi nga merong nagsabi na kaya daw nagdugo si Jing kasi nga daw natagtag sa biyahe. So gusto kong linawin, yun pong pagdurugo ni Jing, yung parang spotting or bleeding patawag dyan ni Jing, hindi dahilan yung pagbiyahe namin. Ang dahilan is kumain siya ng tabliya or yung tsokolate, which is yung tabliya pala mga langga is pampa-open pala yun siya sa cervix, sa mga buntis. Kaya daw pala yung
yung mga nag-labor good na matagal masyado mag-open ang cervix nila, ginapainom sila ng yung pineapple juice at saka yung something chocolate or ano, yung mga isog na chocolate ba kasi papa-open pala yun ng cervix. Nung gabing yun, si Jing kumain siya ng champurado kasi si Madam, di ba, nagkasakit si Madam, so parang gusto ni Madam kumain kasi walang gana si Madam kumain eh. So parang nag-crave siya ng champurado, kaya yun naggawa si Jing ng champurado at saka kumain din si Jing ng champurado nung gabing yun. Yun na nga kinaano na yun na nga yung kinaumagahan na or madaling araw ba yun, nagchat na siya kay Madam Toots na nag-send na siya ng picture kasi nga syempre kinakabahan siya. So yun ang dahilan ha, hindi yung tagdag masyado si Jing, grabe ang ano ni Jing, trabaho ni Jing, hindi po yun ang dahilan ng kanyang spotting. So di ba, nilagnat si Jing. So again, gusto ko lang linawin yung lagnat ni Jing, which is hindi dapat ang buntis lagnatin, di ba? So yung lagnat ni Jing, ang dahilan nun, kagabi dinala namin si Jing sa ospital talaga, sa Southern Philippine Medical Center, yung malaking ospital talaga dito sa Davao. So dinala namin siya doon para masigurado bakit nilagnat siya. Kasi may ubo din si Jing, kumbaga natamaan si Jing ng trangkaso. Ang dahilan ng lagnat ni Jing is UTI. Grabe ang infection niya. Ayan, malinaw na sa inyo. Grabe ang infection ni Jing sa kanyang ihi. Tapos, gusto sana namin ipa-admit, kaso lang, ang ano ng baby niya is okay man. So, hindi man daw kailangan ipa-admit, kailangan lang mag-ultrasound siya, tapos balik siya next Friday. Kaya, nakauwi agad si Jing. Kasi si Jing mga langga, di ba meron siyang PCOS. So mahirap talaga na mabuntis kasi may PCOS si Jing. And then si Jing din is diabetic mga langga. Kaya nga careful talaga. Kung alam niyo lang ano yung pag-alala ni Madam Toots. Halos maiyak na si Madam Toots kasi nga na iniisip ni Madam Toots baka maapektuhan ang baby. Tapos sabihin nyo na grabe kasi ang trabaho ni Jing, grabe kasi ang ano ni Jing. Hindi yan ang dahilan. Dapat gani, buntis ka, dapat magalaw-galaw ka para hindi ka kumbaga para malagsik ka ba, dili ka malawsi. So si Jing mga laga diabetic yan siya. Minsan na yan si Jing na nabuntis kay Jomar pa rin. Nabuntis yan si Jing kung nakasubaybay kayo sa Madam Toots with Team Sirok, di ba? Ang unang asawa ni Jing is yung si Rock Ryan, yung malaking lalaki na tagaluto din sa amin. So nagkahiwalay sila and then ito dumating si Jomar sa kanyang life. So nag-asawa sila. So unang buntis ni Jing kay Jomar, doon kay Ryan wala silang anak. Wala talaga nabuntis si Jing doon kay Ryan. So ang unang anak nila ni Jomar, hindi din siya matawag na parang nakunan siya, kasi pag nakunan ka as in bleeding ka man talaga. Nagpasama siya sa akin, nagpa-ultrasound kami. Kasi that time, parang tinatago niya pa kasi kay Madam, nabuntis pala siya. So nagpa-ultrasound kami na siguro sa takot niya, sinabihan niya ako dapat secret lang yun kasi nga hindi pa sila kasal that time ni Jomar. Tapos hindi pa namin alam na boyfriend niya pala si Jomar that time. Yun, alam nyo, si Jomar, tauhan din niya ni Madam Toots. So siguro wala na siyang ibang choice, na wala na siyang mapagsabihan. So tinawagan niya ako, sabi niya, Ate Love, meron akong sasabihin sa iyo. Yun na nga, nag-open up na nga siya sa akin. Tapos yun na nga, sinamahan ko siya, nagpa-ultrasound kami. Sad to say, ang resulta ng kanyang ultrasound is nirefer kami doon sa malaking ospital as soon as possible kasi nga yun pala ang sabi nung
ano sa ultrasound, sabi ko, ang impression kasi meron akong tinanong doon about sa one word lang talaga. Sabi ng taga ano sa ultrasound, sabi niya, ma'am, ang OB na lang ang mag-explain sa inyo. So kinabahan kami. Kaya pumunta kami doon agad sa malaking ospital. That time, doon ko na sinabi kay Madam Tuts kasi hindi man pwede na hindi ko sasabihin kay Madam Tuts mga laga. Kasi syempre tao man yan siya ni Madam Tuts. Kung ano mangyari kay Jing nasa kamay ni Madam Tuts, kargo yan ni Madam Tuts. So sinabi ko kay Madam Tuts, so doon na nga nalaman lahat-lahat. So, yun na nga, dinala na sa ospital, sa malaki ospital, doon din sa SPMC. So, pagdating doon mga langga, ang bata pala sa loob ng tiyan niya is wala ng heartbeat. Oh. So, hindi siya nakunan, kaso lang yun nga, ang bata mga langga, walang heartbeat kasi sobrang taas ng kanyang sugar. So, buti na lang, hindi siya na-poison kasi mga langga, parang, days pa lang ata yun, nawala na palang heartbeat ang bata. Kung hindi kami nagpa-ultrasound, kung hindi, sabi ko sa kanya, bakit parang, man ang result ng ultrasound, tapos, yun na nga, nagtanong ako doon sa in charge sa ultrasound, sabi niya, ma'am, as soon as possible, dalhin nyo na siya sa malaking ospital. Kaya kinabahan ako, kaya that time, sinabi ko doon kay Madam Tos, para malaman ni Madam Tos, kasi, Diyos ko Lord, wala man din ibang kay tauhan, kaya yan siya ni Madam Tuts. So, yung time na yun mga laga, first baby nila yun ni Jumar. So, sabi namin sa kanya, sabi ni Madam Tuts na Jing, careful ka kasi may PCOS ka, diabetic ka. Sabi ni Madam Tuts sa kanya, high risk ka kung magbuntis ka. Kung gusto mo magbuntis, yung parang ready ka na ba? Yung parang handa na yung sarili mo na magbuntis ka. As of now, mag-control ka muna. Yun ang sabi ni Madam Tuts sa kanya. Pero syempre, hindi man natin mapigilan yung mga decision nila. Gusto na siguro nila magka-baby. Gusto na siguro ni Jomar magka-baby. Kasi si Jing mga laga, matanda na ba si Jing mo? 38 naman ata na si Jing. So, siguro hindi natin hawak ang decision nila, gusto na nila magka-baby. Kaya ayun, hindi siya nag-control. Kaya ayan, nabuntis na naman siya ngayon ulit. Ganito ang nangyari. Buntis na naman siya ngayon. So, yung pagbuntis ni Jing, yung journey ng pagbuntis ni Jing, from ano pa ata yun siya, 3 weeks. 3 weeks old pa lang, nung nalaman ni Jing na buntis siya. So makita talaga namin sa mga reaksyon nila na parang gustong-gusto talaga nila na magkaanak. So sinuportahan namin sila. So nung 3 weeks pa lang antiya ni Jing mga langga, sa sobrang excited ni Jing at saka ni Jomar, punta agad siya doon sa OB. So, nag-ano agad siya. So, nagpa-ultrasound agad si Jing bakla. Kasi nga, siguro excited sila, ganun. So, sabi ni Jing, Ate Love, tingnan mo ang result ng aking ultrasound. Nabasa ko doon mga langga na nandoon sa impression, kahit hindi tayo meron din tayong maintindihan. So, pagkabasa ko doon sa result ng kanyang ultrasound, nakalagay doon sa impression na absent of placenta. So, ibig sabihin, wala pang makita. Siyempre, mga laga, 3 weeks pa man. Wala talaga yung makita. No, dugo pa man kasi yan, 3 weeks pa. Absence of placenta ang nakalagay doon. So, sabi ko sa kanya, nag-search ako doon sa Google, ano yung ibig sabihin ng absent of placenta. Pero, may idea na kung ano yung nakalagay doon. So, nag-search na naman ako doon sa Google kung ano yung ibig sabihin ng absent of placenta. Yun na nga mga laga, hindi pa siya makita kasi 3 weeks pa siya, parang dugo pa siya. And then, after noon, nagpa-check up na naman siya, punta na naman siya sa kanyang OB. So, nung unang pagpunta niya sa OB niya mga laga, nirefer agad siya doon sa expert talaga, yung kumbaga, talaga sa mga high risk na OB. Kaya doon siya nagpunta. So, yung journey niya doon, sige siya pa-check up. Yun na nga, okay man daw si baby, healthy man daw si baby. Tapos may ultrasound siya. So, yung first result ng ultrasound niya, simula nung 3 weeks pa. So, yung first ultrasound niya na makita na talaga, excited kami mga laga. Tuwan-tuwa kami kasi syempre, ayan naman, nakita naman, may heartbeat na. So sabi ng doctor is okay. Okay daw ang baby, healthy daw ang baby, wala daw problema. So, ang
isang ano talaga namin mga laga pag magpa-ultrasound si Jing is ginasabi talaga namin sa kanya, tanungin mo ha kung may heartbeat pa ang bata, kung may heartbeat na kasi nga mga laga na trauma na kami nung first baby niya. So yun na nga, hanggang ngayon journey niya sa kanyang pagbuntis na syempre ang diabetic patient pala mga langga is prone pala talaga siya sa UTI. So yun na nga, naglagnat si Jing nang dahil sa kanyang UTI, mataas ang infection niya sa ihi. Akala nga namin gusto na namin ipa-admit. So kagabi hinatid namin siya doon sa SPMC, kasama namin si Maday. Hindi na ako nagkuha ng video mga langga kasi baka ano na naman ang sasabihin ninyo, mas mabuti na yung ma-explain ko sa inyo para maintindihan nyo, para hindi kayo sige pataka sat-sat dyan. So hinatid namin sila ni Jomar doon sa SPMC, kami ni Maday. Si Madam Tuts kasi nag-apas lang po si Madam Tuts. Yun na nga, hindi nyo yan makikita si Madam Tuts sa video na concern sa kanyang mga hindi yan siya, ayaw niya yan magpakita na wag mo na ako kunan. Actually mga laga, gusto ko siya kunan na yung makita, para makita nyo sana ba na concern si Madam Tuts sa kanyang mga tauhan, kung gaano siya kaalala kay Jing. Ang inaalala niya talaga is yung sitwasyon ng nanay at saka ng bata. So sabi ko kay Madam Tuts na tawagan lang kita kung ano yung sitwasyon doon sa ospital, saka ka na mag-apas ba. So yun na nga, hinatid na namin siya doon. So gusto sabi namin kay Jomar, pag magdala na kayo ng mga damit niyo, magdala na kayo ng mga malong, ng mga jacket, ready na sila, nakadala na sila lahat. So sa awa ng Diyos, hindi siya na-admit mga langga kasi hindi siya need i-admit. So naresitahan lang siya ng antibiotic sa kanyang UTI. So after 7 days, magbalik na naman kami ulit doon sa ospital. Ganon yun mga langga. Syempre, hindi naman kasing sama ng iniisip nyo ang ugali namin mga langga. Tao din kami mga langga. Meron din kaming konsensya. Kahit hindi safeguard ang pagkagamit kami, meron kaming konsensya. Charis. Bitaw. Ganon lang yun mga langga. So ngayon, si Jing nandoon nakapahinga. Nagpahinga si Jing. Hindi mo na siya pwedeng maggalaw-galaw mga langga. Kasi nga, baka na naman, Ginoo ko, Diyos ko, Lord. Diyos ko. Hindi madali doon mga langga. Magpa-hospital. Ginoo ko, Lord. Akala talaga namin is ma-admit talaga si Jing. Yun talaga ang expect namin kagabi. Kaya pinadala na namin sila ng gamit. Yun, ang kinakabahan namin mga laga, yun ganing tinatawag nila na forced labor. Kasi si Bunso mga laga, kung alam nyo lang, diabetic din yan si Bunso. Yung dalawang anak ni Bunso mga laga, yung panganay niya, pinanganak niya ng 7 months. And then yung pangalawa niyang baby, pinanganak niya ng 8 months. Magtanong kayo bakit pinanganak niya na premature 7 months at saka 8 months, kasi diabetic si Bunso. Sa sobrang taas ng kanyang sugar level, gusto nang lumabas ng bata. So wala kaming choice kundi syempre alangan usaon man na nimo. Tapos during that time pinapapili pa si Madam Tuts kung whatever happens, sino daw ang pipiliin, yung nanay ba daw or yung anak. Syempre di ba, kung sa'yo yun mangyari mga laga na papiliin ka ng buhay between mother and child, di ba, syempre sagot ni Madam Tuts, gawin mo ang lahat, Dok, marami akong pera. Chari, sabi ni Madam Tuts, gawin mo ang lahat, Dok, walang problema sa bayarin, walang problema sa mga gamot, marami akong pera, gusto kong mabuhay silang dalawa. Yun talaga ang sabi ni Madam Tuts. Kaya sa awa ng Diyos mga langga, nabuhay din ang dalawang baby. So kagabi yun ang iniisip namin, baka mag forced labor si Jing. Kaya pinadala na namin agad ng mga gamit. So wala na kami mga langga, as in parang nawala na talaga kami ng pag-asa kagabi mga langga na what if, sayang kasi di ba,
syempre, inalagaan mo, 6 months mong inalagaan, tapos, syempre, simba ko, para baka magsabi yung doktor na kailangan na siya ilabas, o diba? Syempre, masakit din yung mga langga. Uy, kay grabe ba ang struggle, no? Naiyak ako, tingnan mo. Grabe ba ang struggle, no? Tapos mawala lang ng ganyan, diba? Tapos inaasam-asam namin na magka-baby kami dito. Diba? Parang ganun ba? So, syempre, sa awa ng Diyos din, normal. Okay man ang baby. At saka okay din si Jing. So, yun na nga, nagpapahinga ang ating buntis, mga langga. So, ang in-charge ngayon sa kusina is, si ano na lang muna, si Sarah. At saka si ano ang in-charge ng ating kusina. Si Sarah at saka si Diday. Ganon. Tulong-tulong lang muna kasi si buntis hindi pwede palihok-lihok. So, yun na nga mga langga. Pag-pray natin always ang journey ni Jing sa kanyang pagbuntis. Siyempre, excited pa naman kami ni Madam Toots sa sa magiging baby ni Jing. No? Kasi mga langga, yung mga anak namin malaki na baya, no? So, ayan na nga. Magpadayon sa tagpamilo. That's all muna mga langga. Magtupi muna ako. I just had to let you know you're